Magnanakaw. Isang salita. Sa isang iglap, gumuho ang mundonera. Ang masayang palakpakan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan bago sumabog sa nagbubulungang mga tinig. Ang matingkad na ilaw ng entablado ay tila lumabo at ang tanging malinaw na lang sa kanyang paningin ay ang mukha ng kapatid niya, si Ethan. Ang kanyang maliit na si Ethan. 10 minuto pa lang ang nakalipas, halos maiyak si Era sa galak. Nakatayo siya sa likuran ng malaking auditorium ng MIT. Pinapanood ang kanyang 11 anyos na kapatid na buong kumpiyansang nakatayo sa harap ng mga pinakamagagaling na isipan sa mundo ng siyensya. Ang maliit na katawan nito ay tila nilalamon ng malaking entablado. Pero ang boses nito, habang ipinapaliwanag ang solusyon sa Kaufman equation, ay matatag at malinaw. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito na yon, ang lahat ng kanyang pagod, ang 2 trabahong pinagsasabay niya, ang mga gabing halos hindi siya natutulog, para lang matustusan ang pag-aaral at mga pangangailangan ni Ethan. Lahat ay nagbunga. Ang kapatid niyang henyo ay kinikilala na ng mundo. Ngunit ang matamis na sandaling iyon ay ninakaw. Ang batang ito, pagpapatuloy ng lalaking nakatayo ngayon sa tabi ni Ethan, ang bilyonaryong si Marcus Blackwell, na siyang nag-organisa ng komperensyang ito. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang boses nito ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Ay isang mandaraya. Muling umugong ang bulungan. Naramdaman ni Ara ang paghigpit ng kanyang dibdib na para bang may pumipiga sa kanyang puso. Nakita niya ang pagkalito at takot sa mukha ni Ethan. Ang kaninang kumpiyansa nito ay biglang naglaho, napalitan ng itsura ng isang bata na naliligaw at hinahanap ang kanyang ate. Ang solusyong ipinresenta niya ay base sa mga materyales na ninakaw mula sa aking kumpanya. Dagdag pa ni Marcus, itinaas ang isang folder na para bang ebidensya. Isang kahangalan na maniwala tayong isang batang lansangan mula sa Pilipinas ang makakalutas sa isang problemang hindi nagawa ng mga henyo sa loob ng 50 taon. Batang lansangan. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Era na parang punyal. Hindi na niya kaya. Ang kanyang pagiging ate ay nanaig sa lahat ng pagkabigla at takot. Gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling. Sumuong siya sa mga taong nagkukumpulan. "Excuse me," sabi niya. Halos walang boses na lumalabas. "Padaan po." Hindi siya pinansin. Ang lahat ay nakatutok sa entablado na parang nanonood ng isang sirko. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Kinukunan ang bawat anggulo ng kahihiyan ng kanyang kapatid. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang bumuhay sa kanyang dugo. "Padaan!" Sigaw niya. Nagulat ang mga tao sa paligid niya. Nagkaroon ng maliit na espasyo. Tinakbo niya ito. Tinakbo niya ang daan papunta sa entablado, umakyat sa hagdanan, at walang pag-aalinlangang niyakap ang nanginginig na katawan ni Ethan. "Ate?" Bulong ni Ethan. Ang boses ay basag. "Shh! Andito na si ate," sagot ni Ara. Hinahaplos ang buhok ng kapatid. Itinago niya ang mukha ni Ethan sa kanyang dibdib. Ayaw niyang makita nito ang mapanghusgang mga mata ng mundo. Humarap siya kay Marcus Blackwell. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Wala kayong karapatan," sabi niya. Bawat salita ay puno ng pait. "Wala kayong karapatang gawin ito sa isang bata." Isang ngisi ang sumilay sa labi ng bilyonaryo. "Miss, ang emosyon ay walang lugar sa mundo ng agham. Kung inosente ang kapatid mo, patunayan ninyo sa korte." Bumaling si Marcos sa mga media. "Yan lang po. Maraming salamat." At tulad ng isang hari, tumalikod ito at umalis. Iniwan silang magkapatid sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng naglalakihang mga kamera, sa gitna ng mga tanong na parang mga batong ibinabato sa kanila. Totoo bang nagnakaw siya? Sino ang nagturo sa kanya? Anong masasabi niyo sa aking akusasyon?
Hinawakan ni Ara ng mahigpit ang kamay ni Ethan. Gamit ang kanyang katawan bilang panangga, hinila niya ang kapatid palayo sa entablado, palayo sa mga boses, palayo sa bangungot. Hindi niya alam kung paano sila nakalabas ng gusali at nakasakay ng taxi. Ang alam lang niya, habang nasa loob sila ng sasakyan, tahimik na umiiyak si Ethan habang siya naman ay nakatingin sa labas, pinipigilan ang sariling mga luha. Ang mga ilaw ng syudad ay malalabo sa kanyang paningin. Paano nangyari ito? Ang dapat sanang pinakamasayang araw ng buhay nila ay naging isang iskandalo. Pagdating nila sa kanilang maliit at luma ng apartment, ang pagod na mga pader ay tila sumasalamin sa kanilang nararamdaman. Pinatulog ni Ara si Ethan. Tiniyak na mahimbing ito bago siya naupo sa kanilang maliit na sala. Doon, sa katahimikan ng gabi, bumuhos ang lahat ng kanyang luha. Luha ng galit, ng pagkadismaya, ng takot. Wala silang pera. Wala silang kapangyarihan. Paano nila lalabanan ang isang taong tulad ni Marcus Blackwell? Paano niya poprotektahan ang kanyang kapatid? Napatigil siya sa pag-iyak nang mapansin ang isang bagay sa ilalim ng kanilang pinto. Isang sobre. Makapal at mukhang mamahalin. Isang bagay na hindi nababagay sa kanilang lugar. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito. Walang pangalan ang nagpadala, pero may selyo ng isang kilalang law firm sa Makati. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang makapal na papel na may mga nakasulat na hindi niya lubos maintindihan, pero sapat na ang mga salitang cease and desist, intellectual property theft, at a lawsuit amounting to $10 million para manlamig ang buong katawan niya. Ang papel ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Napasandal siya sa pinto. Pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hininga. Hindi lang pala ito isang akusasyon sa TV. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At sila, ang magkapatid na Reyes, ang kalaban na nakatakdang matalo. Ang amoy ng mamahaling leather at bagong perang papel. Iyan ang bango ng tagumpay para kay Attorney Miguel De Leon. Nakatayo siya sa loob ng opisina ni Marcus Blackwell sa pinakatuktok ng pinakamatayog na gusali sa Makati. Mula sa salaming pader, tanaw niya ang buong syudad, isang konkretong gubat na handa niyang pagharian. Simple lang ang gusto ko, Miguel, sabi ni Marcus. Hindi man lang siya tinitingnan. Nakatuon ang pansin nito sa isang tablet. Durugin mo sila. Siguraduhin mong hindi na sila makakabangon pa. Of course, sir, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. I've reviewed the initial details. Mukhang simple lang naman ito. Isang pamilyang naghahangad ng biglaang yaman. Sa wakas ay itinaas ni Marcos ang kanyang tingin. Mayroong mapanganib na kislap sa mga mata nito. Hindi ito tungkol sa pera, Miguel. Ito ay tungkol sa prinsipyo, sa reputasyon. Ayokong may kahit sinong mag-isip na pwede nilang lokohin ang isang Blackwell. Tumango si Miguel. Consider it done, sir. Para sa kanya, ang kasong ito ay isang gintong tiket. Ang maging personal na abogado ni Marcus Blackwell sa isang high-profile na kaso, ito na ang maglalagay sa kanya sa tuktok. Sa edad na 32, malayo na ang narating niya mula sa pagiging isang simpleng iskolar ng bayan. Pinaghirapan niya ang lahat at hindi niya hahayaang may humadlang sa kanyang pag-angat. Pagbalik niya sa sarili niyang opisina, na maganda rin naman kahit hindi kasing enggrande ng kay Marcus, inilatag niya ang manipis na folder ng kaso sa kanyang mesa. Reyes, Ara and Ethan. Wala pang gaanong laman ng folder maliban sa mga artikulo online tungkol sa iskandalo. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang video ng komperensya. Una niyang pinanood ang bahagi kung saan nagsasalita si Ethan. Humanga siya sa talino ng bata, pero bilang isang abogado, sanay siyang magduda. Madaling magturo sa isang bata ng mga bagay na dapat niyang sabihin. Pagkatapos, pinanood niya ang eksena. Ang pagdating ni Marcus, ang akusasyon,
At ang pagdating ng babae, si Ara Reyes, napanood niya kung paano nito hinarang ang kapatid mula sa mga kamera. Kung paano ito tumayo sa harap ng isang bilyonaryo na walang bahid ng takot, tanging galit lang. Paulit-ulit niyang pinanood ang close-up shot sa mukha nito. Ang mga mata. May apoy sa mga matang yon. Ito ba ang mga mata ng isang oportunista? Ng isang sinungaling? Bulong niya sa sarili. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Trabaho lang ito. Ang trabaho niya ay manalo. Hindi maging hukom ng karakter ng isang tao. Mukhang seryoso ang kasong hawak mo sabi ng kasamahan niyang si Ben na sumilip sa kanyang opisina. Madali lang to? Sagot ni Miguel. Isinara ang laptop. Isang ina na ginagamit ang anak para yumaman. Ate, hindi ina. Pagtatama ni Ben. Nabasa ko. Ulila na raw. Mag-isa lang niyang pinalalaki, yung kapatid niya. Natigilan si Miguel ng isang segundo. Hindi niya alam ang detalyeng yon. Hindi niya binasa ng buo ang mga personal na detalye. Hindi nagbabago ang sitwasyon. Mabilis niyang sagot. Mas lalo pang ngang nagkakaroon ng motibo para sa pera. Walang lugar ang emosyon dito, Ben. Facts lang ang basihan natin. Ngumiti si Ben. Sa bagay, kaya ka magaling Walang puso. Hindi na lang sumagot si Miguel. Pero pag-alis ni Ben, muli niyang binuksan ang laptop. Tinitigan niya ulit ang larawan ni Ara Reyes. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Dinala niya ang kanyang sasakyan hindi pa uwi sa kanyang magarang kondo, kundi sa address na nakasulat sa folder. Mula sa malinis at malawak na mga kalsada ng Makati, napunta siya sa masisikip at magugulong mga eskinita ng Tondo. Ipinark niya ang kotse sa malayo at nilakad ang natitirang daan. Ang hangin ay iba. Ang amoy ay iba. Ang mga tunog ay iba. Ito ang mundong matagal na niyang tinalikuran. Nahanap niya ang gusali. Luma, marumi, at tila anumang oras ay bibigay na. Ito ba ang tinitirhan ng mga taong gusto niyang idemanda ng milyon-milyong dolyar? Isang parte ng kanyang isip ang nagsasabing umalis na siya. Pero ang parte na nag-udyok sa kanya na panoorin ang video nang paulit-ulit ay ang siyang nagtulak sa kanyang mga paa na umakyat sa hagdanan. Nasa tapat na siya ng pinto ng apartment nila. Numero 2B. Ang pintura sa pinto ay natutuklap na. Naririnig niya ang mahinang tunog ng TV sa loob. Humugot siya ng malalim na hininga. Inayos niya ang kanyang damit at isinuot ang kanyang maskara ng pagiging isang profesional na abogado. Kumatok siya. 1 beses, 2 beses. Narinig niya ang pag-off ng TV at ang papalapit na mga yapak. Bumukas ang pinto. Sa harap niya nakatayo ang babae mula sa video. Mas payat siya sa personal at ang mga mata niya ay may maitim na bilog sa ilalim, halatang kulang sa tulog at maraming iniyak. Pero nang makita siya nito, nawala ang lahat ng bakas ng pagod. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na pamilyar, ang apoy. Nakita niya sa mga mata nito ang pagod, ang sakit, at ang purong galit na para sa kanya lamang. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tanging ang mga mata lang nila ang nag-uusap sa lengguwaheng tanging dalawang. Magkalaban lang ang nakakaintindi. Si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay kasing tulis ng patalim. Hindi niya ito pinapasok. Nakaharang siya sa pinto na para bang isang leon na nagbabantay sa kanyang yunggib. Inaasahan na ni Miguel ang ganitong pagsalubong. Sanay na siya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tumama sa kanya. Attorney Miguel de Leon, pagpapakilala niya, inilahad ang kanyang kamay. Kinakatawan ko si Mr. Marcus Blackwell. Tinitigan lang ni Ara ang kanyang kamay. Hindi ito gumalaw. Alam ko kung sino ka, sabi nito, malamig. Nakita ko ang selyo ng law firm niyo sa sulat na ipinadala niyo. Isang sulat ng pananakot. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang kanyang kamay. Hindi iyon pananakot, Miss Reyes. Iyon ay isang formal na komunikasyon.
Nandito ako para mag-alok ng isang solusyon na makakabuti sa lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ara. Makakabuti sa lahat o makakabuti sa amo mo? Maari ba tayong mag-usap sa loob? Magalang na tanong ni Miguel. Sinubukan pa ring kontrolin ang sitwasyon. Dito lang tayo. Sabihin mo ang gusto mong sabihin at umalis ka na. Matigas na sagot ni Ara. Napabuntong hininga si Miguel. Mukhang kailangan niyang daanin ito sa mahirap na paraan. Miss Reyes, Ara, simple lang ang alok ng kliyente ko. Isang financial settlement, isang malaking halaga. Sapat para mabago ang buhay ninyo ng kapatid mo. Kapalit ng ano? Kapalit ng pag-amin na nagkamali ang kapatid mo, na marahil ay may nakita siyang mga dokumento na hindi niya dapat nakita, at isang public apology. Pagkatapos noon, malaya na kayong mamuhay ng tahimik, malayo sa gulo. Habang nagsasalita si Miguel, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Ara. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, pagkasuklam. Inosente ang kapatid ko, sabi niya, dahan-dahan na parang isinasaksak ang bawat salita. Ang talino niya ay totoo, hindi yon ninakaw. Ate? Isang maliit na boses ang narinig mula sa likuran ni Ara. Sumilip si Ethan, ang mga mata ay inaantok pa. Sino yan? Agad na lumingon si Ara, ang kanyang mukha ay lumambot. Wala ito, bunso. Bumalik ka na sa loob. Pero nakita na ni Miguel ang bata. At nakita rin siya ni Ethan. Ang takot ay agad na gumuhit sa mukha ng bata. Siya yung lalaki, yung kasama ng masamang tao, sabi ni Ethan, nagtatago sa likod ng kanyang ate. Ang eksenang yon, ang purong takot sa mata ng isang bata na nakatingin sa kanya, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa dibdib ni Miguel. Muling humarap si Ara sa kanya. Kung kanina ay galit lang ang nakikita niya, ngayon ay may kasama na itong determinasyon ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak. Narinig mo na ang sagot ko, sabi ni Ara. Hindi namin ibebenta ang katotohanan. Miss Reyes, kailangan mong maging praktikal. Giit ni Miguel. Bumalik sa kanyang profesional na tono. Wala kayong laban dito. Ang kliyente ko ay may walang katapusang yaman. Kaya niyang dalhin ang kasong ito hanggang sa Korte Suprema. Handa ba kayong isakripisyo ang kinabukasan ng kapatid mo para sa pride? Hinawakan ni Ara ang doorknob. Ang pinaglalaban namin ay hindi pride, karangalan, isang bagay na mukhang hindi mo maiintindihan. Pumasok siya sa loob, kinuha ang sulat na nasa maliit na mesa. Muli siyang humarap kay Miguel at sa harap mismo ng mukha ng abogado, dahan-dahan niyang pinunit ang sulat. Una sa gitna, pagkatapos ay sa gitna ulit, hanggang sa naging maliliit na piraso na lang ito. Ito ang sagot ko, sabi niya, at binitawan ang mga piraso ng papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig na parang mga puting luha. Sabihin mo sa amo mo, magkita na lang kami sa korte. Umalis ka na. Bago pa man makasagot si Miguel, isinara na ni Ara ang pinto ng malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Naiwan si Miguel na nakatayo doon, nakatingin sa saradong pinto at sa mga piraso ng papel sa sahig. Sa buong karera niya, hindi pa siya nakaranas ng ganito. Sanay siyang kinatatakutan, sanay siyang sinusunod. Pero ang babaeng yon, hindi man lang siya natinag. Sa halip, siya pa ang tila natalo sa kanilang unang paghaharap. Tumalikod si Miguel at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang huling sinabi nito. Karangalan, isang bagay na mukhang hindi mo maiintindihan. Sa kabilang banda ng pinto, nakasandal si Ara, ang likod ay nanginginig. Nang marinig niya ang papalayo ng mga yapak, doon na siya napaupo sa sahig. Ang lahat ng lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, tahimik siyang umiyak. Pinunit niya ang sulat.
nagdeklara siya ng giyera. Pero paano? Paano niya sisimulan ang isang laban na wala man lang siyang kahit isang sandata? Biglang nagring ang kanyang luma at basag na cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa takot, gusto niya itong huwag pansinin. Pero isang parte niya ang nagsasabing sagutin ito. Hello? Sabi niya. Ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Si Miss Arareyes po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at may awtoridad. Nabalitaan ko ang nangyari sa kapatid mo at gusto kong tumulong. Kinabukasan, sa malamig at tahimik na opisina ni Miguel, wala nang bakas ng pag-aalinlangan kagabi. Ang naroon na lang ay ang abogadong sanay na sanay manalo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Utos niya sa kanyang team sa pamamagitan ng conference call. Ang boses niya ay matatag at walang emosyon. Financial records, history ng pamilya, mga utang, lahat. Kung may dumi, hanapin niyo. Yes, attorney. Sagot ng isang boses sa kabilang linya. At ilik niyo sa mga blogger na malaki ang pagkakautang ng babae. Palabasin nating desperado sila sa pera. Ito ang motibo. Dagdag pa ni Miguel habang tinitipa ang keyboard ng kanyang laptop. Trabaho lang ito. Isang laro ng diskarte. Ang unang gumawa ng hakbang ang siyang may bentahe. At siya, si Miguel de Leon, ay laging nauuna. Pero pagkatapos ng tawag, sa katahimikan ng kanyang opisina, bumalik ang imahe ng mukha ni Arareyes. Ang pagpupunit nito sa sulat, ang pagtatanggol nito sa kakapatid, at ang takot sa mga mata ni Ethan. Napahilot si Miguel sa kanyang sentido. Bakit ba siya apektado? Ilang kaso na ba ang hinawakan niya na mas malala pa dito? Ngunit merong kakaiba sa determinasyon ni Ara. Isang klase ng katatagan na hindi nabibili ng pera. Itinaboy niya ang mga iniisip at sinubukang mag-focus sa trabaho. Ngunit habang binabasa niya ang teknikal na detalye ng Kaufman equation, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na mapanganib, isang ideya na labag sa kanyang tungkulin bilang abogado ni Marcos. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone at hinanap ang isang lumang numero. Professor Alcaraz, si Miguel de Leon po ito. Sa kabilang linya, narinig niya ang nagulat na boses ng kanyang dating guro sa law school na isa ring mahilig sa matematika. Miguel, napatawag ka. Akala ko nakalimutan mo na ang mga hamak na guro mo, ngayong sikat ka na. Hindi po, Prof. May itatanong lang po sana ako, off the record. Ano yon? Yung tungkol po sa Kaufman equation, sa solusyon ng batang si Ethan Reyes. Ano po ang opinyon niyo? Bilang isang eksperto. Narinig ni Miguel ang pagbuntong hininga ng propesor. Miguel, alam kong abogado ka ni Blackwell. Pero kung ang katotohanan ang gusto mong marinig, ang solusyon ng bata ay elegant. It's brilliant. May mga aspeto doon na hindi pa naisip ng iba. Kung ito ay gawa-gawa lang, ang gumawa nito ay isang henyo na mas magaling pa sa mga henyo. Nanlamig si Miguel. So sa tingin niyo po posible? Sa mundo ng numero, Miguel, lahat ay posible. Sagot ng propesor bago magpaalam. Ibinaba ni Miguel ang telepono. Pakiramdam niya ay mas lalo lang siyang naguluhan. Kung totoo ang sinasabi ng propesor, kung gayon, ang kliyente niya ay nagsisinungaling at siya ay kasabwat sa isang malaking kasinungalingan. Hindi nagtagal. Nagsimulang lumabas ang mga artikulo, mga blind item sa mga tabloid website. Pamilya ng batang henyo, baon pala sa utang. Nabasa niya ang mga komento. Ang publiko na unay humanga sa bata ay nagsisimula ng magduda. Ang kanyang estratehiya ay gumagana. Dapat ay masaya siya. Dapat ay ipagmalaki niya ang kanyang galing. Pero ang naramdaman niya ay isang mabigat na bagay sa kanyang sikmura.
Biglang nag-ring ang telepono sa kanyang mesa. Ang kanyang sekretarya ang nasa kabilang linya. "Sir, may tawag po. Ayaw magpakilala, pero mapilit po. Si Miss Ara Reyes daw po." Pumikit si Miguel. "Sige na, harapin mo." "Sige, i-connect mo sa akin." Pagkapindot niya ng buton, isang galit na boses ang sumalubong sa kanya. "Masaya ka na ba, sir?" Bungad ni Ara. Ang sir ay puno ng pang-aalipusta. "Masaya ka na bang sinisira mo ang buhay namin? Ang kapatid ko ay ayaw nang pumasok sa eskwela dahil tinutukso siyang sinungaling. Ako, tinanggal sa trabaho ko dahil sa iskandalong ito. Ito ba ang paraan nyo para manalo? Ang yurakan ang mga taong wala nang natitira, kundi ang kanilang dangal." Walang masabi si Miguel. Tinanggap lang niya ang bawat salitang parang sampal. "Sumagot ka," sigaw ni Ara. "May konsensya ka pa ba, Attorney De Leon?" "Miss Reyes." Sa wakas ay nakapagsalita siya. Sinisikap na panatilihing propesyonal ang boses. "Trabaho ko lang ito." "Trabaho mo? Ang manira ng buhay ng iba?" Narinig niya ang paghikbi sa kabilang linya at iyon ang mas lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Sana makatulog ka pa rin ng mahimbing sa gabi. At ibinaba nito ang telepono. Nakatulala lang si Miguel sa kawalan. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay masakit sa tainga. Muling nagring ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Marcus Blackwell ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Sir, nakita ko ang mga artikulo, Miguel. Magandang simula," sabi ni Marcus. Ang boses nito ay walang emosyon na lalong nagpadagdag sa panganib nito. "Pero hindi sapat. Sir, gusto kong maramdaman nila ang tunay na hirap. Gusto kong pagsisihan nila ang araw na kinalaban nila ako." Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. "Gusto kong wasakin mo sila ng tuluyan." Ang lamig ng mga salitang iyon ay gumapang sa gulugod ni Miguel. Ito na ay hindi lang tungkol sa isang kaso. Ito ay personal na para kay Marcus Blackwell at siya ang napiling sandata. Ang impyerno ay may iba't ibang palapag. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Ara ay palalim ng palalim ang kanyang pagbagsak. Ang unang palapag ay ang pagkawala ng kanyang trabaho. Ipinatawag siya ng kanyang boss, isang lalaking dati mababait sa kanya. Pero ngayon hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ara, I'm sorry," sabi nito. Inilapag ang isang puting sobre sa mesa. "Alam mo na, para sa kapakanan ng kumpanya, masyado nang maingay ang pangalan mo." Hindi na siya nakipagtalo. Kinuha niya ang sobre na naglalaman ng kanyang huling sahod at tahimik na umalis. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, naramdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga dating katrabaho. Manhid, iyon ang tanging salitang kaya niyang isipin. Ang ikalawang palapag ay mas masakit. Dumating ito nang sunduin niya si Ethan sa eskwela. Nakita niya ang kapatid na nakaupo sa isang sulok, mag-isa, habang ang mga kaklase nito ay nagbubulungan at nakaturo sa kanya. Pag-uwi nila, habang hinuhugasan niya ang mga pinggan, napansin niya ang isang maliit na pasa sa pisngi ni Ethan. "Ano niyang nangyari diyan, bunso?" tanong niya. Ang puso niya ay kumikirot. "Wala ito, ate," sagot ni Ethan. Umiiwas ng tingin. "Nadapa lang ako." Pero alam ni Ara, alam niyang hindi ito nadapa. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang makitang nasasaktan ang kapatid niya dahil sa isang laban na hindi nito sinimulan. Gabi-gabi, naririnig niya ang mahinang paghikbi ni Ethan sa kanyang pagtulog. Ang ikatlong palapag ay ang pagkatok sa kanilang pinto ng kanilang landlady. "Ara, pasensya na," sabi ng matandang babae. Halata ang awa sa muka. "Pero marami na ang nagrereklamo. Masyado na raw magulo dito mula ng... Alam mo na, at 2 buwan ka na ring huli sa upa. Kung hindi ka makakabayad sa susunod na linggo, kailangan nyo nang umalis."
Pagkasara ng pinto, napasandal si Ara dito. Wala na. Wala na talaga. Wala siyang trabaho. Wala siyang pera. Malapit na silang mapalayas. Ang mga demonyo ni Marcus Blackwell ay nananalo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip kung saang parke sila matutulog, bigla niyang naalala ang tawag. Ang misteryosong boses na nagsabing gusto nitong tumulong. Sa kawalan ng pag-asa, hinanap niya ang numero at tinawagan ito. Hello? Si Ara Reyes ito. Kayo po yung tumawag sa akin? Oo, Hija. Hinihintay ko ang tawag mo, sabi ng kalmadong boses. Ako si Attorney Ledesma. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko? Kinabukasan, dala ang natitirang lakas ng loob. Pinuntahan ni Ara ang address na ibinigay sa kanya. Hindi ito sa Makati o BGC. Isa itong maliit at lumang gusali sa Quiapo. Ang opisina ni Attorney Ledesma ay nasa ikalawang palapag. Isang maliit at siksikan na kwarto na puno ng mga nagtataasang tumpok ng mga libro at papel. Ang abogado mismo ay isang matandang lalaki na maputi na ang buhok at makapal ang salamin. Ngumiti ito nang makita siya. Maupo ka, Hija, sabi nito. Huwag mong pansinin ang gulo. Ang mahalaga ay nasa ayos ang isip. Ikinuwento ni Ara ang lahat, mula sa simula hanggang sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Nakikinig lang ng mabuti ang matandang abogado, tumatango paminsan-minsan. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Attorney, basag ni Ara sa katahimikan. Wala po akong pambayad sa inyo, pero gagawin ko po ang lahat para pinutol siya ng abogado sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Hija, sa loob ng 40 taon, puro mayayaman at makapangyarihan na ang naging kliyente ko. Ngayon, sa mga huling taon ko sa propesyon, gusto ko namang ipaglaban ang mga tama. Tinitigan siya ni Attorney Ledesma. Nakikita ko ang sarili ko sa kapatid mo at nakikita ko ang nanay ko sa'yo. Tatanggapin ko ang kaso ninyo, pro bono, walang bayad. Napatulala si Ara. Ang mga luhang ilang araw na niyang pinipigilan ay bigla na lang bumagsak. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit na sinag ng pag-asa ang tumagos sa madilim na ulap na bumabalot sa kanya. Mayroon na silang kakampi. Maraming salamat po, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Pag-uwi niya ng gabing iyon, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagluto siya ng paboritong adobo ni Ethan at nagkwentuhan sila. Sa unang pagkakataon, muli niyang nakita ang nangiti sa labi ng kanyang kapatid. May pag-asa, lalaban sila. Habang naghuhugas siya ng pinggan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang ang nakasulat. Mag-ingat ka. Mapanganib ang kalaban mo. Kinabahan siya. Sino ito? Paano nalaman ang numero niya? Bago pa man siya makapag-isip, isang malakas na tunog ang yumanig sa kanilang apartment. Ang tunog ng nababasag na salamin. Crash! Napasigaw si Ra at agad na tumakbo sa sala kung saan nanonood si Ethan. Nakita niya ang kapatid na napasiksik sa takot sa isang sulok, nakaturo sa bintana nilang basag. Sa gitna ng sahig, sa tabi ng mga bubog, ay may isang malaking bato. May nakapulupot ditong isang piraso ng papel. Nanginginig na lumapit si Ara at kinuha ito. Binuksan niya ang papel, nakasulat sa malalaking letra, gamit ang pulang tinta. Ang susunod, hindi na bato. Ang balita tungkol sa pagbabato sa apartment ng mga Reyes ay lumabas sa isang maliit na kolum ng balita online. Walang masyadong pumansin. Para sa karamihan, isa lang itong maliit na insidente sa isang magulong lugar sa Maynila. Pero para kay Miguel, ang bawat salita sa artikulo ay parang suntok sa kanyang sikmura. Isang malaking bato ang ibinato sa bintana. Hindi niya maalis sa isip ang text message na ipinadala niya kay Ara gamit ang isang burner phone.
Mag-ingat ka, mapanganib ang kalaban mo. Ipinadala niya iyon dahil sa isang biglaang bugso ng konsensya. Isang maliit na babala. Pero hindi niya inakalang ganito kabilis at ganito kalupit ang magiging sagot ni Marcus Blackwell. Ang text niya ay naging isang propesiya. Gusto kong wasakin mo sila ng tuluyan. Ang mga salita ng kanyang kliyente ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Hindi. Hindi na ito isang simpleng kaso. Hindi na ito tungkol sa pera o reputasyon. Ito ay naging isang personal na krusada ng isang taong walang pakialam kung sino ang masagasaan. At siya, si Attorney Miguel de Leon, ang ginagamit na pison. Kinailangan niyang malaman ang totoo, hindi bilang abogado ni Marcus, kundi para sa sarili niya. Kinaumagahan, humarap siya sa bilyonaryo. "Sir, I need to go to the US," sabi ni Miguel. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Sa MIT, kailangan kong suriin ang lahat ng mga orihinal na dokumento tungkol sa Kaufman equation para masigurado nating walang butas ang kaso natin laban sa kanila." Tinitigan siya ni Marcus na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, akala ni Miguel ay nahuli na siya. Pero pagkatapos ay ngumiti si Marcus. "Excellent, Miguel. That's what I like about you. Thorough," sabi nito. "Go. Find every piece of evidence you need to bury them." Sa loob ng 2 araw, nasa Boston na si Miguel. Ang lamig ng hangin ay kabaligtaran ng init ng sitwasyon. Nagtungo siya sa archives ng universidad, isang lugar na amoy lumang papel at nakatagong kasaysayan. Inumpisahan niya sa mga research paper ng ama ni Marcus, si Dr. Alistair Blackwell. Magaling, walang duda. Pero habang binabasa niya, may napansin siyang kakaiba. Ang mga unang bahagi ng research ay detalyado, pero ang mga huling bahagi, ang breakthrough na nagpasikat sa kanya, ay tila kulang sa pundasyon, parang may mga nawawalang hakbang. "Excuse me?" tanong niya sa matandang archivist. "May iba pa bang nag-research tungkol sa Kaufman equation noong panahon ni Dr. Blackwell?" "Marami," sagot ng archivist. "Pero may isa. Isang Pinoy na kasabayan niya. Napakatalino, pero bigla na lang nawala. Si Dr. Lorenzo Pascual." Lorenzo Pascual, parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ni Miguel. Hiniling niya ang mga dokumento ni Dr. Pascual. Habang inilalatag niya ang mga papel ni Pascual sa tabi ng mga papel ni Blackwell, nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Ang mga formula, ang mga teorya, ang paraan ng pag-iisip, halos magkapareho. Pero ang mga dokumento ni Pascual ay mas nauna ng 1 taon at mas detalyado. Ang research ni Dr. Blackwell ay hindi orihinal. Isa itong pagpapatuloy, o mas tamang sabihing, isang pagnanakaw. Sa trabaho ni Dr. Pascual, patuloy siyang naghalungkat sa kahon ng mga gamit ni Pascual. Sa ilalim ng lahat ng mga papel, may nakita siyang isang maliit, naninilaw na clipping mula sa isang lumang dyaryo. Ang headline, "Local Scientist Missing After Lab Fire." Ang petsa, 1 linggo bago na-diskubre ni Alistair Blackwell ang kanyang breakthrough. Napaurong si Miguel sa kanyang upuan. Hindi ito pagnanakaw lang ng ideya. Ito ay mas malalim, mas madilim. Ang buong pundasyon ng yaman at reputasyon ng mga Blackwell ay itinayo sa isang kasinungalingan at posibleng sa isang krimen. Kaya pala ganito na lang ang galit ni Marcus na may ibang nakalutas dito. Dahil hindi lang ito tungkol sa karangalan. Ito ay tungkol sa pagtatago ng isang napakalaking sikreto. Ang pag-atake kay Ethan ay hindi lang para manalo sa kaso. Ito ay para patahimikin ang anumang magbubukas sa nakaraan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone para kunan ng litrato ang mga ebidensya. Ito na. Ito na ang babago sa lahat. Habang kinukunan niya ang huling dokumento, biglang nag-vibrate at tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen, Marcus Blackwell. Nag-freeze si Miguel.
Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Paano? Paano nalaman? Pagkatapos ng ilang pagring, pinilit niyang sagutin. Sinubukang gawing normal ang kanyang hininga. Sir? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Marcus. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig na tumagos hanggang sa buto ni Miguel. Kumusta na ang investigasyon mo, Miguel? Tanong nito. May nahanap ka bang interesante? Ang boses ni Marcus Blackwell sa telepono ay parang yelo na gumuhit sa likod ni Miguel. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang alam ni Marcus. Ang tanong na yon ay hindi isang simpleng pangungumusta. Isa yung pagbabanta. Nakahanap po ako ng ilang ebidensya na magagamit natin laban sa kanila. Pagsisinungaling ni Miguel, ang kanyang lalamunan ay tila natutuyo. Mga lumang records po. Good, sagot ni Marcus. Umuwi ka na agad. May naghihintay na bonus para sa'yo. Pagkababa ng telepono, agad na kumilos si Miguel. Isinilid niya ang cellphone sa kanyang bulsa at mabilis na inayos ang mga dokumento, ibinalik sa archivist, at halos takbuhin ang daan palabas. Bawat anino sa paligid ay tila may mata. Bawat taong nakakasalubong niya ay tila isang tauhan ni Marcus. Nang makarating siya sa kanyang hotel, sinubukan niyang i-book ang pinakamaagang flight pabalik ng Pilipinas. Ngunit nang ilabas niya ang kanyang credit card, tumawag ang front desk. I'm sorry sir, your card has been declined. Sinubukan niya ang isa pa. Ganoon din. At isa pa. Lahat ay tinanggihan. Kinabahan siya. Sinubukan niyang buksan ang kanyang online banking app. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo nang makita ang nakasulat. Account frozen. Naintindihan na niya, hindi ito basta pagbabanta. Ito na ang simula ng pag-atake. Marcus Blackwell was cutting him off, stranding him in a foreign country. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero. Sinagot niya, Attorney De Leon, sabi ng isang magaspang na boses. May mensahe lang po si Mr. Blackwell. Sabi niya, kung ayaw mong matulad ang nanay mo sa Tarlac kay Dr. Pascual, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Nabitawan ni Miguel ang telepono. Ang nanay niya, ang nag-iisa niyang pamilya. Sinama na nila ang nanay niya. Ang matandang babae na walang ibang alam kundi ang magtanim ng palay at ipagmalaki ang anak niyang naging abogado. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang mamahaling hotel room ay tila naging isang kulungan. Wala siyang pera. Ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Ang kanyang karera na pinaghirapan niya ng buong buhay ay nasa bingit ng pagkasira. Si Marcus ay hindi lang siya tinatanggal sa kaso. Binubura siya nito sa mundo. Tiningnan niya ang kanyang diploma na naka-frame sa isang litrato sa kanyang wallet. Ang simbolo ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ngayon, para na lang itong isang piraso ng walang kwentang papel. Lahat ay nawala. Isang linggo pagkatapos ng insidente ng pagbabato, naging mas maingat si Ara. Pero hindi ang takot sa karahasan ang pinakamatinding kalaban niya. Ang kalaban niya ay ang sistema. Isang umaga, may kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito ang landlady. Dalawang babae na nakasuot ng uniforme, may dalang mga folder. Good morning, ma'am. Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development. Sabi ng isang babae, ang ngangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakatanggap po kami ng report tungkol sa kapakanan ng isang menor de edad na nakatira dito, si Ethan Reyes. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Anong report? Maayos po ang kapatid ko. Parte lang po ito ng aming protocol. Kailangan naming magsagawa ng parental capability assessment para masigurong nasa isang ligtas at maayos na kapaligiran ang bata. Paliwanag ng isa. Pumasok sila sa loob. Ang kanilang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanilang maliit at masikip na apartment. Ang lumang sofa, ang maliit na kusina, ang isang kwarto na pinaghahatian nilang magkapatid,
Ang kanilang mga tanong ay parang mga karayom. May trabaho po ba kayo, Miss Reyes? Paano niyo po natutustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ninyo? Totoo po bang sangkot kayo sa isang malaking iskandalo ngayon? Sinagot ni Ara ang lahat ng may katatagan, pero sa loob-loob niya, dinudurog siya. Ang kanyang pagiging ate, ang kanyang kakayahang alagaan si Ethan, ang kaisa-isang bagay na ipinagmamalaki niya sa buong buhay niya ay kino-question. Nang makaalis ang mga babae, naiwan siyang tulala. Alam niya kung kaninong laro ito. Si Marcus Blackwell ay hindi na lang umaatake sa kanilang reputasyon. Inaatake na nito ang pundasyon ng kanilang pamilya. Kinagabihan, isang mensahero ang dumating. Nag-abot ito ng isang makapal na sobre. Sa loob, naroon ang isang kontrata at isang manager's check. Ang halaga na nakasulat sa tseke ay sapat para bumili ng 10 bahay na tulad ng tinitirhan nila. Ang kontrata ay malinaw. Tatanggapin niya ang pera. Aalis sila ng bansa. At hinding-hindi na sila magsasalita tungkol sa Kaufman equation. May isang particular na clause na nagpanginig sa kanya. Kung hindi tatanggapin ang alok na ito, ang Blackwell Industries ay walang magagawa, kundi suportahan ang rekomendasyon ng DSWD na ilipat si Ethan Reyes sa isang institusyon na mas makakapag-alaga sa kanya. Binitawan niya ang mga papel. Napatingin siya kay Ethan na mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Yakap-yakap ang isang libro ng calculus. Ang demonyo ay nag-aalok sa kanya ng isang kasunduan. Iligtas ang kapatid mo, kapalit ang katotohanan. O ipaglaban ang katotohanan at baka mawala sa iyo ang kapatid mo. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng dilim. Ang tseke ay nasa isang tabi, kumikinang na parang isang pangako. Ang kontrata ay nasa kabila, isang tanikala. Napahagulhol siya ng walang tunog. Wala na siyang lakas. Wala na siyang pag-asa. Talo na siya. Ang tanging magagawa na lang niya ay pumili kung paano siya matatalo. Bigla, may kumatok sa pinto. Sino naman ito sa ganitong oras ng gabi? Sumilip siya sa butas ng pinto. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukhang huli niyang nakita sa kabilang panig ng korte ng opinyon. Si Miguel de Leon. Mukha itong pagod. Magulo ang buhok at ang mamahaling damit ay lukot na. Ayaw niya itong pagbuksan, pero may kakaiba sa itsura nito. Ang aroganteng abogado ay nawala. Ang nakatayo sa labas ng pinto niya ay isang lalaking parang nawalan din ng lahat. Muli itong kumatok, mas mahina na ngayon. Ara, narinig niyang sabi nito mula sa labas. Ang boses ay pagod at halos pabulong. Kailangan nating mag-usap, pakiusap, huwag kang pipirma. Dahan-dahang binuksan ni Ara ang pinto, pero nakaharang pa rin ang kadena. Sa maliit na siwang, tinitigan niya si Miguel de Leon. Wala na ang kumpiyansa at ang mapagmataas na tindig. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking basag. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara. Ang boses ay walang emosyon. Pagod na sa lahat. Wala na tayong dapat pag-usapan. Panalo na kayo. Itinuro niya ng tingin ang kontrata sa mesa. Umiling si Miguel. Hindi pa tapos ang laban, Ara. Hindi totoo ang lahat ng yon. Huwag mo akong tawaging Ara. Mabilis niyang sagot. At anong hindi totoo? Ang paninira niyo? Ang pagpapadala niyo ng DSWD dito? Ang pagbabanta niyo na kukunin ang kapatid ko? Hindi ko alam na gagawin nila iyon, sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang kasinungalingan ni Marcus Blackwell. Tungkol sa Kaufman equation, Ara, ninakaw lang ng pamilya niya ang research. May ebidensya ako. Natigilan si Ara. Tinitigan niya ang mga mata ni Miguel. Hinahanap ang anumang bakas ng panloloko. Ang nakita niya lang ay desperasyon. Bakit ko paniniwalaan ang abogado ng demonyo? Tanong niya.
pero ang talim sa kanyang boses ay bahagyang nabawasan. Dahil ang demonyo, sinisubukan na rin akong sirain, sagot ni Miguel. Tinanggalan niya ako ng lahat, Ara. Kinulong ang bank accounts ko, sinisira ang pangalan ko sa propesyon, at binabantaan ang pamilya ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ara ng isang bagay na hindi galit para sa lalaking ito. Nakaramdam siya ng awa. Nakita niya sa lalaking ito ang refleksyon ng sarili niyang kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang inalis ang kadena at binuksan ng buo ang pinto. Pumasok ka. Sa loob ng maliit na sala, sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya, inilabas ni Miguel ang kanyang cellphone. Ipinakita niya kay Ara ang mga litrato ng mga dokumento ni Dr. Pascual at ang lumang balita tungkol sa sunog sa laboratorio. Habang tinitingnan ni Ara ang mga ebidensya, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang isang mas malaki at mas madilim na kwento. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng karangalan. May bahid ito ng dugo at kasakiman. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala ganun na lang ang galit niya kay Ethan. He's not just protecting his family's legacy, sabi ni Miguel. He's bearing a crime. Tahimik sila ng ilang minuto, parehong iniisip ang bigat ng kanilang natuklasan. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Ara. Wala, pag-amin ni Miguel. Wala akong pera. Wala akong koneksyon. Lahat ng dati kong kaalyado ay kakampi na niya. I'm alone. Tiningnan ni Ara ang abogado. Ang lalaking minsang nagtangkang durugin sila ay humihingi ngayon ng tulong. Tiningnan niya ang kontrata sa mesa, ang madaling daan palabas. Pagkatapos ay tiningnan niya ang natutulog na si Ethan sa kwarto. Hindi niya kayang mabuhay sa isang kasinungalingan. Hindi niya kayang ituro sa kapatid niya na ang pagsuko ay tama. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Ara. Ang boses ay muling nagkaroon ng lakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Ledesma. Kahit hating gabi na, ikinuwento niya ang lahat. Sa kabilang linya, narinig niya ang matandang abogado na huminga ng malalim. Ito na ang pinakamalaking kasong hahawakan ko sa buong buhay ko, sabi ni Attorney Ledesma. May press conference si Blackwell bukas ng umaga para i-anunsyo ang settlement ninyo. Iyon ang gagamitin natin. Doon natin siya haharapin. Ang sumunod na mga oras ay abala. Dumating si Attorney Ledesma sa apartment ni Ara. Dala ang isang lumang laptop at isang thermos ng kape. Nagtipon silang tatlo sa maliit na mesa. Ang ate na puno ng tapang, ang abogadong nawalan ng lahat, at ang matandang idealista. Sila ang hukbong lalaban sa isang higante. Pinagplanuhan nila ang bawat detalye, kung sino ang unang magsasalita, kung anong ebidensya ang ilalabas, kung paano nila sasagutin ang mga tanong ng media. Sa gitna ng paghahanda, nagtama ang mga mata ni Ara at Miguel. Ngayon, wala nang galit, wala nang pagdududa. Ang naroon na lang ay ang pag-unawa ng dalawang taong dumaan sa parehong bagyo. Sigurado ka ba dito, Miguel? Tanong ni Ara. Pagkatapos nito, baka hindi ka na makapag-abogado ulit. Ngumiti si Miguel, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Mas gugustuhin kong maging isang karaniwang tao na may malinis na konsensya kaysa maging isang sikat na abogado na alipin ng kasamaan. Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ni Ara na nakapatong sa mesa. Sabay tayo sa laban na to. Tumango si Ara. Naramdaman ang init ng kamay nito. Isang init na nagsasabing hindi na siya nag-iisa. Kinaumagahan, tumayo sila sa labas ng Engrandeng Hotel kung saan gaganapin ang press conference. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga reporter ay nagkakagulo. Sa loob, sa entablado, nakatayo si Marcus Blackwell, nakangiti ng may pagtatagumpay. Huminga ng malalim si Ara. Tumingin siya kay Miguel, na tumango sa kanya bilang pampalakas ng loob. Magkahawak kamay silang pumasok sa lungga ng leon.
Nang makita sila ni Marcus Blackwell, si Ara, na dapat ay nasa malayo na, at si Miguel, ang kanyang taksil na abogado, na magkatabi. Ang nangiti sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng purong pagkabigla at galit. Ang laban ay magsisimula pa lang. Ang pagpasok nila sa ballroom ay parang pagpasok sa isang arena. Ang lahat ng ingay ay tila huminto. Ang mga kamera ay sabay-sabay na bumaling sa kanila. Naramdaman ni Ara ang daan-daang mga matang nakatutok sa kanila. Pero ang tanging mga matang nakikita niya ay ang mga mata ni Marcus Blackwell sa entablado. Ang mga matang iyon ay nangungusap ng pagbabanta. Hinawakan ni Miguel ng mas mahigpit ang kanyang kamay. Ang simpleng gesto na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Naglakad sila ng may dignidad papunta sa mga upuang nakareserba para sa kanila sa harap, kasama si Attorney Ledesma. Nagsimula ang press conference. Si Marcus, na halatang nabigla sa una, ay mabilis na nakabawi. Isinuot niya muli ang kanyang maskara ng isang maginoo at makapangyarihang bilyonaryo. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya. Inorganisa ko ang press conference na ito para sa isang masayang anunsyo. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng aking kumpanya at ng pamilya Reyes ay malapit nang matapos. Nag-alok kami ng isang makataong solusyon para matulungan sila sa kanilang mahirap na sitwasyon. Ang bawat salita ay may bahid ng pang-iinsulto. Pinakita niya sa screen ang isang kopya ng settlement agreement, ang parehong dokumentong halos pirmahan na ni Ara kagabi. Nandito si Miss Reyes ngayon, siguro'y para personal, natanggapin ang aming alok. Pagpapatuloy ni Marcus, may mapanuyang ngiti. Ito na ang hudyat. Tumayo si Attorney Ledesma. Mr. Blackwell, salamat sa inyong kabutihang loob. Sabi ng matandang abogado, ang boses ay kalmado, pero malakas. Ngunit bago tanggapin ng aking kliyente ang kahit ano, meron lang kaming ilang katanungan. Nagulat ang mga reporter. Nagsimula silang magbulungan. Sumimangot si Marcus. Hindi ito question and answer portion, attorney. Kung gayon, ituring nyo na lang itong isang pahayag, sabi ni Attorney Ledesma. Isang pahayag na ang kliyente ko ay hindi tatanggapin ang inyong alok. Sa halip, kami ang magsasampa ng kaso laban sa inyo para sa paninira, pananakot, at para sa isang krimen na matagal nang nakabaon sa limot. Isang malakas na ugong ang pumuno sa kwarto. Ito na. Ang unang putok ay pinakawalan na. Nakaupo si Miguel, pero ang puso niya ay parang nakikipagkarera. Ito ang pinakamalaking sugal ng kanyang buhay. Tiningnan niya si Marcus. Ang kalmadong ekspresyon nito ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Isang krimen? Tawa ni Marcus, isang tawang pilit. Anong pinagsasabi ng matandang ito? Ito na ang kanyang pagkakataon. Tumayo si Miguel. Agad na natuon sa kanya ang lahat ng kamera. Hindi siya nag-iimbento, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Ako si Attorney Miguel de Leon. Hanggang kahapon, ako ang lead counsel ni Mr. Blackwell sa kasong ito. Pero hindi ko na kayang maging parte ng isang malaking panloloko. Traidor! Sigaw ni Marcus mula sa entablado. Hindi pinansin ni Miguel ang sigaw. Nagpatuloy siya. Sa aking investigasyon, natuklasan ko ang katotohanan. Ang pundasyon ng Blackwell Industries ay hindi itinayo sa henyo, kundi sa pagnanakaw. Ang Kaufman Equation breakthrough ni Dr. Alistair Blackwell ay ninakaw mula sa isang kapwa niya siyentista, si Dr. Lorenzo Pascual. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa projector. Sa malaking screen sa likod ni Marcus, isa-isang lumabas ang mga litrato ng mga dokumento, ang magkatabing research ni na Blackwell at Pascual, ang malinaw na ebidensya ng pagnanakaw. At hindi lang iyon, pagpapatuloy ni Miguel. Isang linggo bago ilabas ni Dr. Blackwell ang kanyang natuklasan, si Dr. Pascual ay namatay sa isang misteryosong sunog sa kanyang laboratorio.
Ang kaso ay idineklara bilang aksidente. Ang bulungan ay naging isang malakas na sigawan. Ang mga reporter ay nagkakagulo, nagsisigawan ng mga tanong. Tumayo si Ara. Ngayon, siya naman. Hindi siya ang nagsalita bilang biktima. Siya ang nagsalita bilang isang ate. Ang pangalan ng kapatid ko ay Ethan Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nangingibabaw sa lahat ng ingay. Siya ay 11 anyos. Ang tanging kasalanan niya ay ang maging matalino, ang maging mahirap. Dahil sa kasalanang iyon, tinawag siyang magnanakaw ng isang bilyonaryo. Tinanggalan kami ng kabuhayan, tinakot, at sinubukang paghiwalayin. Tumingin siya ng diretso kay Marcus na ngayon ay namumutla na. Hindi niyo lang ninakaw ang karangalan ng kapatid ko, Mr. Blackwell. Sinubukan niyong nakawin ang aming pag-asa. Pero hindi kami natakot dahil ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kahit anong pera. Mga kasinungalingan, lahat yan ay kasinungalingan. Sigaw ni Marcus, nawawala na sa kontrol. Security, palabasin ang mga yan. Pero huli na ang lahat. Ang huling ebidensya, isang lumang litrato ni Alistair Blackwell at Lorenzo Pascual na magkasama sa laboratorio na may petsang isang araw bago ang sunog, ay lumabas sa screen. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang mukha ni Marcus ay gumuho. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho sa harap ng daan-daang kamera. Habang kinukuha siya ng mga security, hindi para paalisin ang mga Reyes, kundi para protektahan siya mula sa nagkakagulong media, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Miguel. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Pero hindi na natakot si Miguel. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga flash ng kamera, ng mga sigawan, tanging si Ara at Miguel lang ang tila nasa isang tahimik na mundo. Nagkatinginan sila. Wala nang kailangang sabihin. Ang kanilang mga ngiti, mga ngiting pagod, pero puno ng tagumpay, ay sapat na. Tapos na ang giyera. At sila ang nanalo. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga headline tungkol sa mga kasong isinampalaban kay Marcus Blackwell at sa muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Dr. Lorenzo Pascual. Ang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay nagsimula ng gumuho. Para kay Ara, ang katahimikan na pumalit ay isang biyaya. Isang maaraw na hapon, nakaupo siya sa audience ng isang malaking entablado. Hindi na bilang isang kapatid na nag-aalala, kundi bilang isang kapatid na puno ng pagmamalaki. Sa entablado, suot ang isang maliit na barong. Tinatanggap ni Ethan ang Kaufman Prize for Young Innovators kasama ang $10 milyong na gantimpala. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat, sabi ni Ethan sa mikropono. Ang boses ay malinaw at hindi na nanginginig. Pero higit sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ang ate ko. Tumingin ito ng diretso kay Ara at sa harap ng buong mundo, ngumiti ito. Ate Ara, para sa'yo to. Salamat sa hindi mo pagsuko. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata, pero sa pagkakataong ito, purong luha ng kaligayahan. Sa tabi niya, naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Miguel sa kanyang kamay. Tumingin siya dito, at ang nangiti na ibinigay nito sa kanya ay nagsasabing, "We did it!" Hindi na sila bumalik sa luma nilang apartment sa Tondo. Gamit ang maliit na bahagi ng premyo, bumili sila ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Isang bahay na may maliit na hardin kung saan pwedeng maglaro si Ethan at isang bintanang hindi na kailangang katakutan ni Ara sa tuwing sasapit ang gabi. Isang umaga, abala si Ara sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanilang sala na ngayon ay nagsisilbi na ring pansamantalang opisina. Mukhang seryoso ang founder ng Pascual Reyes Foundation for Young Scientists, biro ni Miguel na nag-aabot sa kanya ng isang tasa ng mainit na kape.
Ngumiti si Ara. Kailangan nating siguraduhin na wala nang susunod na Ethan Reyes na dadaan sa pinagdaanan natin. Ginamit niya ang malaking bahagi ng pera para itayo ang foundation, para suportahan ang mga batang henyo mula sa mahihirap na pamilya. Naupo si Miguel sa tapat niya. Ano naman ang susunod na plano ni Attorney De Leon? Tanong ni Ara. Huminga ng malalim si Miguel. Pagkatapos ng iskandalo, maraming malalaking law firm ang nag-alok sa kanya ng trabaho, pero tinanggihan niya lahat. Magsisimula ako ulit, sabi niya. Magtatayo ako ng isang maliit na law office, isang opisina na tumutulong sa mga taong tulad niyo noon, mga taong walang boses laban sa sistema. Tumingin siya kay Ara. Gusto kong maging isang abogadong maipagmamalaki mo. Napatitig si Ara sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, naging parte na si Miguel ng kanilang buhay. Siya ang kasama ni Ara sa pag-aasikaso ng foundation. Siya ang nagtuturo kay Ethan kung paano magbisikleta. Siya ang nagpapaalala kay Ara na oras na para magpahinga. Miguel, sabi ni Ara, I'm already proud of you. Kinagabihan, dinala siya ni Miguel sa dalampasigan. Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa buhanginan. Magkahawak ang kamay. Ang alon na humahampas sa kanilang mga paa ay tila hinuhugasan ang lahat ng sakit ng nakaraan. Naalala mo ba yung unang beses na nagpunta ako sa apartment nyo? Tanong ni Miguel. Oo naman, sagot ni Ara. Natatawa. Halos isara ko ang pinto sa mukha mo. That night, I saw a fighter, sabi ni Miguel. Huminto sila sa paglalakad at humarap sa kanya. Pero ngayon, ang nakikita ko ay hindi lang isang fighter. Nakikita ko ang isang babaeng may pinakamalaking puso sa mundo. Isang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng karangalan. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Ara. Ara, alam kong masyadong mabilis ang lahat. Dumaan tayo sa isang giyera, pero sa gitna ng lahat ng gulo, isa lang ang naging malinaw sa akin. Ano yon? Bulong ni Ara. Ang puso niya ay malakas na kumakabog, na hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka at si Ethan. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Handa ka na ba para sa bagong simula natin? Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Ara, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa harap ng payapang dagat, ibinigay nila ang kanilang unang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit, ang laban, ang tagumpay, at ang pangako ng isang bagong simula. Oo, sagot ni Ara pagkatapos. Kasama ka. Sila ay 2 taong pinagtagpo ng isang iskandalo, sinubok ng apoy, ngunit sa huli, pinag-isa ng pag-ibig at ng iisang paniniwala sa katotohanan. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa paglutas ng isang equation sa matematika, kundi sa paglutas sa mas komplikadong equation ng buhay, hustisya at puso.